Ang lakas ng loob mong magbuntis sa kakarampot na sahod mo. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng anak ko at lumayas ka rito ngayon din. Iyon ang sigaw ng isang biyenan habang kinaladkad sa buhok ang kanyang buntis na manugang palabas ng bahay sa isang malamig na gabi. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa likod ng manugang na itinapon niya na parang basura, ay nakatayo ang isang dambuhalang kapangyarihan na nagpapagalaw sa buong Pilipinas. Code Red, may gana kayong saktan ang anak ko. Burahin ninyo ang pamilyang yan sa mapa. Ito ang walang awang paghihiganti ng isang ina na siyang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, matapos matanggap ang tawag mula sa kanyang umiiyak na anak. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng biyenan na nagkamali ng kinalabang tao? Bago tayo magsimula, malaking tulong sa aming ang tahanan ni Ate Marites, ang inyong libreng pagpindot sa subscribe, like at notification bell. Mag-comment kayo kung saan kayo nanonood ngayon. Simulan na natin ang kwento. Isang mainit at maalinsangang gabi ng Mayo. Ang manipis na blusa ni Angela ay halos dumikit na sa kanyang balat. Pagod na pagod mula sa maghapong pakikiharap sa mga reklamador sa City Hall, kinaladkad niya ang kanyang mabigat na katawan pauwi. Pinindot niya ang password sa digital lock ng kanilang pinto. Ting-ting! Sa pagbukas ng pinto, hindi mainit na yakap ang sumalubong sa kanya, kundi ang kumikinang na pulang ilaw ng CCTV camera sa isang sulok ng kisame. Agad na yumuko si Angela, tila iniiwasan ng tingin ng kamera. Para siyang isang kriminal na dahan-dahang pumasok sa sala. Nakahiga sa sopa ang kanyang biyenan na si Aling Cora, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Ang sarap talaga ng buhay ng mga taga-gobyerno ano. Alas 5 pa lang, uwi na agad. Yung iba sa amin, nagpapakamatay magtrabaho para magbayad ng buwis, tapos yung iba, yun ang sinusweldo. Hay, ang galing ng buhay, sabi nito. Halatang halata na minomonitor ni Aling Cora sa kanyang cellphone app ang oras ng pag-uwi ni Angela. Nilunok ni Angela ang pait at pilit na ngumiti. Nandito na po ako, Mama. Kumain na po ba kayo? Sino naman ang maghahain para sa akin? Malapit nang umuwi ang anak ko, kaya maghain ka na. Itinuro ng tingin ni Aling Cora ang itim na plastic bag na hawak ni Angela. Ano na naman yan? Ang cheap tingnan ng supot na yan. Nakita ko po kasing sariwa. Yung mga pungkan sa palengke kaya bumili po ako. Mahilig po kayo sa prutas. Di ba? Maingat na inilabas ni Angela ang mga pungkan at inilagay sa mesa. Biglang tumayo si Aling Cora at lumapit. Kumuha ito ng isang pongkan, ininspeksyon ito at humalakhak ng mapanlait. Hoy, Angela Santos! Minamaliit mo ba ako? Ha? Sa tingin mo ba, ito lang ang kaya kong kainin, mga prutas na galing sa bangketa? Yung manugang ng amiga kong si Tessie, pinadadalhan siya ng isang kahon ng Japanese melon at Australian cherries galing Rustans. Tapos ikaw, ito lang ang ibibigay mo sa akin? Anong tingin mo sa bibig ko? Basurahan? Tingnan mo, tuyot na yung balat. Inihagis ni Aling Cora ang pongkan sa basurahan. Tug! Gumulong ito kasama ng iba pang basura. May kung anong kumirot din sa dibdib ni Angela. Pasensya na po, hindi ko po naisip. Sa susunod po, sa supermarket na ako bibili. Wag na. Aabot ba yang kakarampot mong sahod sa presyo ng mga bilihin sa supermarket? Mamuhay ka ayon sa antas mo, magbihis ka na at magluto, baka magutom ang anak ko. Bumalik si Aling Cora sa sopa at nanood na lang ng TV. Tila takas na pumasok si Angela sa kusina at nanginginig na isinuot ang kanyang apron. Habang inilalabas niya ang mga sangkap para sa sinigang, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagduduwal. Tinatakpan niya ang kanyang bibig at napahawak sa lababo para pigilan ang pagsusuka. 5 linggo na siyang buntis. Nalaman niya ito kaninang tanghali lang mula sa kanyang OBGYN. Ang maliit na tuldok sa ultrasound picture ay parang isang bituin na nagbigay liwanag sa kanyang mundo.
Kinapa niya ang ultrasound picture sa kanyang bulsa. Umaasa siya na kahit paano baka lumambot ang puso ng kanyang biyenan kapag nalaman nito ang tungkol sa bata. Makalipas ang 30 minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawang si Marco. Grabe, ang init, nakakabwisit ang panahon. Anak, andyan ka na pala. Bakit parang pagod na pagod ka? May nang-away na naman ba sa'yo sa opisina? Ang boses ni Aling Cora ay puno ng paglalambing na hindi kailanman narinig ni Angela para sa kanya. Sinalubong pa nito si Marco sa pinto. Isinuot ni Marco ang tsinelas na inabot ng ina. Ewan ko ba, Ma, si Sir Alan, ang init na naman ng ulo. Ma, gutom na ako. Pakainin mo na ako. Oo, anak. Angela, handa na ba ang pagkain? Umupo silang tatlo sa hapagkainan. Sa amoy pa lang ng kumukulong sinigang, muling nasikmura si Angela, ngunit pilit siyang sumubo ng kanin. Hindi man lang pinansin ni Marco ang itsura ng asawa at hinalo-halo ang sabaw. Ano ba to? Ang asim naman. Nagiging pabaya ka na yata. Pasensya na. Wala kasi akong panlasa, kaya hindi ko natimpla ng maayos. Bakit ba palagi kang walang panlasa? Akala mo naman kung sino kang pagod sa trabaho. Daig mo pa ang presidente. Sumabat si Aling Cora sa pangaasar ni Marco. Kaya nga, yung asawa niya nagpapakamatay sa trabaho para kumita, tapos pag-uwi, maasim na sinigang lang ang kakainin. Tska, ibinaba ni Angela ang kanyang kutsara. Hindi na niya kaya pang magtimpi. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang lukot na ultrasound picture mula sa kanyang bulsa at maingat na inilapag sa mesa. Mama, Marco, may sasabihin po ako sa inyo. Sabay na nanlaki ang mga mata ni na Aling Cora at Marco nang makita ang itim at puting larawan. Sandaling katahimikan. Lumunok si Angela, naghihintay sa kanilang sasabihin. Isang pagbati, isang pasasalamat o kahit man lang isang salita ng pagtanggap. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Aling Cora ay hindi pagpapala, kundi isang sumpa. Ano to? Buntis ka? Opo, 5 linggo na raw po, anak natin. Plak! Ibinagsak ni Aling Cora ang kutsara sa mesa at sumigaw. Nababaliw ka na ba? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Po? Mama, ano pong? Paano mo bubuhayin yan sa kakarampot mong sahod? Hindi pa nga napopromote si Marco, tapos bubuntisin mo para maging pabigat sa kanya. Yung utang mo sa appliances na binili mo noong kinasal kayo, bayad na ba? Hindi makapaniwala si Angela sa kanyang naririnig. Namumutla siyang tumingin sa asawa, ngunit umiwas lang ng tingin si Marco at nagpatuloy sa pagkain. Marco, magsalita ka naman. Anak natin to. Evan ko. Tama naman si Mama, di ba? Paano natin bubuhayin yan sa sitwasyon natin ngayon? Sa walang awang salita ni Marco, tuluyan nang bumuhos ang luha ni Angela. Paano mo nasasabi yan? Anak mo rin to. Anong pamilya ang pinagsasabi mo dyan? Biglang tumayo si Aling Cora at sinabunutan si Angela. Mama, ano ba? Wala kang karapatan sa pamamahay na to. Ang lakas ng loob mong gamitin yang pagbubuntis mo. Kung gusto mong manganak, lumayas ka at manganak ka mag-isa. Huwag mong gawing vampira ang anak ko. Layas. Mama, masakit po yung tiyan ko. Napasigaw si Angela habang hawak ang kanyang tiyan, ngunit walang pakialam si Aling Cora. Ang pulang ilaw ng CCTV ay tahimik na nire-record ang karahasang nagaganap. Kinaladkad ni Aling Cora si Angela papunta sa pinto. Gumuhit ang mga kuko ni Angela sa sahig, ngunit wala siyang laban sa malakas na biyenan. Si Marco naman nakatingin lang at pagkatapos ay inis na pumasok sa kanyang kwarto. Blag! Ang pagsara ng pinto ay parang pagputol sa koneksyon ni Angela sa mundo. Layas! Lumayas ka! Ibinukas ni Aling Cora ang pinto at itinulak si Angela palabas. Bumagsak si Angela sa sementadong daan, nakatsinelas lang. Mama, parang awa niyo na po. Ang lamig sa labas. Wala po akong dalang jacket. Mamatay ka man sa lamig, wala akong pakialam. Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi mo pinapalaglag yan at pumipirma sa divorce papers. Blag,
isinara ang mabigat na bakal na gate. Narinig ni Angela ang paglock nito. Kinalampag niya ang gate, ngunit ang tanging naririnig niya mula sa loob ay ang malakas na tunog ng TV. "Mama, Marco, pagbuksan niyo po ako." Napaupo na lang si Angela sa harap ng gate. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa, nanginginig ang buo niyang katawan. Bigla, may naramdaman siyang matinding kirot sa kanyang puson, kasabay ng mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Nanginginig niyang kinapa ang pagitan ng kanyang mga binti. Kahit sa dilim, kitang-kita niya ang matingkad na pula ng dugo. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Ang anak ko, nasa panganib. Hindi pwede. Gamit ang naninigas na daliri, kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Halos hindi niya matouch ang screen dahil sa panginginig. Pinilit niyang pindutin ang speed dial number 1. Ring, ring. Bago pa man matapos ang pangalawang ring, sinagot na ito. "Anak, nakauwi ka na?" Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay kalmado at matatag, gaya ng dati. Sa pagkarinig sa boses na iyon, gumuho ang lahat ng pagtitimpi ni Angela. Mama, Angela? Bakit? Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Tulungan mo ako, Mama. Pakiusap, tulungan mo ako. Dinudugo ako, hindi tumitigil." Sa sigaw at iyak ni Angela, biglang nagbago ang hangin sa kabilang linya. Sa mga sandaling iyon, sa opisina ng Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, si Elena de la Cruz, na abala sa pagrepaso ng mga classified documents, ay napatalon mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang opisyal ng gobyerno. "Angela Santos, nasaan ka? Sabihin mo ang lokasyon mo. Hindi, wag na. Wag kang aalis diyan." Ibinaba ni Elena ang tawag at marahas na pinindot ang emergency button sa kanyang lamesa. Bumukas ang pinto at humahangos na pumasok ang kanyang chief of staff. "Ma'am, anong nangyari?" "Code Red. I-trace mo ang lokasyon ng anak ko ngayon din at magpadala ka ng pinakamalapit na ahente. Kapag na-late kayo ng 1 minuto, mananagot kayong lahat sa akin." Ang ballpen na hawak ni Elena ay nabali sa kanyang kamay. Ang kanyang malamig na tingin ay tila tumatagos sa kadiliman ng gabi. Malalaman nila kung sino ang kinalaban nila. Pagsisisihan nila ito ng husto. Sa gitna ng malamig na hangin, habang nakahandusay si Angela, ang galit ng kanyang ina ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa kalangitan. Matapos itapon si Angela na parang basura, bumalik si Aling Cora sa sala at kumuha ng wet wipes para punasan ang kanyang kamay na para bang may nadikit na dumi. Umupo siya sa sopa, kinuha ang cellphone at tinawagan ng isang pamilyar na numero. "Hello, Tessie. Ako to, si Cora. Ano pa nga ba? Kakatanggal ko lang ng isang panggulo dito sa bahay. Grabe, ang gaan sa pakiramdam." Tila kumakanta pa sa tuwa si Aling Cora habang nakataas ang paa. "Alam mo naman kung gaano ako nagtiis sa babaeng yon. Hindi namin ka-level pero pilit na sumisiksik. Akala mo kung sino? Oo, pinalayas ko na. Buntis? Sinong makapagsasabi kung totoo yon? At kahit totoo pa, ano naman? Isang dugong mahirap lang din, pabigat lang sa anak ko." Ang boses ni Aling Cora ay malinaw na nare-record ng mikropono ng CCTV, ngunit sa sobrang tuwa, kinalimutan niya na ito. Bumukas ang pinto ng kwarto at sumilip si Marco. "Ma, umalis na ba talaga siya?" "Oo, anak, lumabas ka na. Kawawa naman ang baby ko, natakot. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Bukas, tatawagan ko na yung anak ng may-ari ng ospital para i-set up ang date ninyo. Bilyonaryo daw ang pamilya noon, di ba?" "Wow, Ma, the best ka talaga." Ngumiti ng malapad si Marco at umupo sa tabi ng ina. Ang mag-ina ay masayang nanood ng TV at nagtawanan, walang pakialam kung si Angela ay mamatay na sa lamig sa labas. Samantala, sa VIP ward ng isang malaking ospital sa Maynila,
Tok, tok, tok. Ang tunog ng takong sa marmol na sahig ay tila napakatulis. Sa gitna ng mga nakahilerang security personnel, naglalakad si Director General Elena de la Cruz, namumutla ang mukha. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang hinahon, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamao. Dito po, ma'am. Pagpasok ni Elena sa kwarto, napako ang kanyang tingin sa kama. Nakahiga si Angela, may oxygen mask, puno ng pasa ang mukha at may dextrose sa kamay. Ang payat na braso ni Angela na nakalabas sa punit niyang damit ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Elena. Kumusta ang lagay niya? Ang boses ni Elena ay malamig at mababa, tila nanggagaling sa impyerno. Kinakabahang sumagot ang doktor. Mabuti na lang po at ligtas ang sanggol, pero dahil sa matinding stress at pagdurugo, may banta po ng miscarriage, malala rin po ang mga pasa niya. Kailangan niya ng complete bed rest. Complete bed rest. Bulong ni Elena habang pinupunasan ng pawis sa noo ng natutulog na anak. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya pinigilan si Angela nang magpumilit itong maging isang simpleng empleyado ng gobyerno. Ang pangarap ng anak niya sa simpleng buhay ay nauwi sa karahasan at kahihiyan. Ang mga mata ni Elena ay nanlamig. Chief of Staff. Yes, ma'am. Ang mga balae ko, hindi mga dating balae. Halongkatin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Mga ari-arian, koneksyon, mga kabit, kahit ang elementary school records nila. Walang ititira kahit isang butil ng alikabok. Masusunod po, i-activate ko na ang Intel team, pero siguraduhin ninyong legal ang lahat. Kailangan natin silang durugin sa paraang legal at walang awa. Nawala na sa dilim ang kanyang chief of staff. Tanging ang tunog ng heart monitor ang naiwan sa kwarto. Hinawakan ni Elena ang kamay ng anak at bumulong. Angela, anak, maghintay ka lang. Ibabalik ni mama ang lahat sa kanila. Paiiyakin ko sila ng dugo. 3:00 ng madaling araw, hindi pa rin patay ang ilaw sa isang gusali ng Nika. Dose-dose ng monitor ang gumagana. Ang mga daliri ng mga ahente ay tila sumasayaw sa keyboard. Sir, nahanap na po. Si Corazon Reyes, may-ari ng 2 commercial building sa Makati pero nakapangalan sa mga kamag-anak. Isang malinaw na kaso ng tax evasion gamit ang dummy accounts. Dito rin po, sir. Yung credit card usage ni Marco Reyes, grabe. Puro KTV bar sa gabi habang office hours. At may nakita kaming ebidensya na nag-withdraw siya ng pera ng kumpanya para ipasok sa isang illegal online gambling site. Napailing na lang ang team leader. Grabe, kumpleto rekados ang pamilyang ito. Paano sila nakalusot ng ganito katagal? Siguro dahil suwerte sila o walang bumabangga sa kanila. Pero ngayon, maling tao ang kinalaban nila. Tinatakan ng team leader ng top secret ang makapal na folder. Ang mga dokumentong ito ay agad na ipinadala kay Elena sa ospital. Kinaumagahan, payapa pa rin ang bahay ni na Aling Cora. Nagpapahid siya ng jam sa tinapay habang masayang kumakanta. Kahit walang manugang na magluluto, mas nangingibabaw ang pakiramdam ng kalayaan. Anak, gising ka na. Samahan mo si mama sa mall mamaya, bibili kita ng bagong Amerikana. Kailangan mong magpagwapo para sa date mo. Kinukusot ni Marco ang kanyang magulong buhok. Sige ma, gusto ko yung Armani ha. Nakita ko kay Mike sa opisina, ang porma. Oo naman anak, lahat ng gusto mo, ibibigay ni mama. Sino ba si mama? Si Corazon Reyes. To, wag kang mag-alala sa pera. Kumuha ng tubig si Marco sa ref at tumawa. Pero, ma, paano kung idemanda tayo ni Angela para sa financial support? Demanda? Saan naman siya kukuha ng pera para pambayad ng abogado at yung pagbubuntis niya? Baka kasinungalingan lang yon. Pasalamat siya hindi ko siya idinimanda sa stress na idinulot niya sa akin. Nagtawanan ng mag-ina. Walang kamalay-malay sa dambuhalang panganib na paparating. Sa ospital, binabasa ni Elena ang mga report.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dummy accounts, illegal construction, prostitution, embezzlement, kumpleto sila. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang numero. Ang kausap niya ay ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Commissioner, si Elena de la Cruz. Yes, kamusta? May ipapasa lang sana akong tip. Isang malaking kaso ng tax evasion. Malaki ang halaga at tuso ang paraan, kaya mas maganda kung personal mong tututukan. Ipapadala ko na ang files ngayon. Pagkatapos, tinawagan niya ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, at ang hepe ng Anti-Money Laundering Council, AMLC. Governor, long time no see. Yes, ako nga. May nadiskubre kami habang nag-iimbestiga ng kaso ng korupsyon. Isang kaso ng maling paggamit ng corporate funds at illegal loans. Paki-freeze naman ng lahat ng accounts na sangkot. Yes, ngayon na. Ang boses ni Elena ay magalang, ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Matapos ang mga tawag, tumingin siya sa bintana at bumulong. Magsisimula pa lang ang palabas. Enjoy. Si Aling Cora ay masayang namamasyal sa Greenbelt kasama si Tessie. Wow! Bago ba to? Ang ganda! Bagay sa anak ko. Ito at yung isa, pakibalot. Inabot niya ang kanyang credit card. Kinuha ito ng sales lady at isinaksak sa terminal. Ngunit bigla itong nagtaka. Ma'am, pasensya na po, pero decline po ang card. Ano? Imposible yan. Alam mo ba kung magkano ang credit limit niyan? Ulitin mo. Sinubukan ulit ng sales lady, ngunit isang malakas na tunog lang ang lumabas. Ma'am, transaction suspended po ang nakalagay. Suspended? Kailanman hindi ako na-late sa bayad. Sira yata yung makina nyo. Namumula sa galit si Aling Cora at kinuha ang isa pang card. Ito, VIP card yan. Ngunit ganoon pa rin ang resulta. Ma'am, suspended din po ito. Sabi po, naka-report as stolen, lost o involved sa isang financial crime. Ano? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Walang pera pero ang lakas mag-shopping. Baka na bankrupt na. Maging si Tessie ay dahan-dahang umatras. Cora, may naalala akong importante. Mauna na ako ha? Tessie, saan ka pupunta? Sa sobrang hiya, tinawagan ni Aling Cora ang customer service. Anong klasing serbisyo to? Alam niyo ba kung sino ako? Ako, si Corazon Reyes. Ma'am, pasensya po, pero sa utos po ng AMLC, lahat ng bank accounts at credit cards na nakapangalan sa inyo ay naka-freeze na po. Ano? AMLC? Sa unang pagkakataon, narinig ni Aling Cora ang pangalan ng ahensyang iyon at napaluhod na lang siya sa sahig. Sa opisina, si Marco ay palihim na nanonood ng online game streaming. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga taga-internal audit. Mr. Marco Reyes. Ako nga po. Bakit po? Inilapag ng head auditor ang isang kahon sa lamesa ni Marco mula kami sa Ethics Committee ng head office. May natanggap kaming report tungkol sa embezzlement at paggamit ng company funds para sa personal na gastos. Iniimbestigahan ka namin. Kukumpiskahin namin ang iyong PC at lahat ng dokumento. Ano? Embezzlement? Nagkakamali po kayo. Tumayo si Marco para magprotesta, ngunit hinawakan na siya ng dalawang malaking lalaki. Mabilis na kinuha ng iba ang kanyang computer at mga gamit. Marco, ang tindi mo rin ano? Akala mo hindi namin malalaman na ang mga resibo mo sa KTV bar idineklara mong team dinner? Sabi ng boss niyang si Sir Alan, na matagal na niyang kaaway. Sir Alan, tulungan niyo po ako. Hindi po totoo yan. Nagmakaawa si Marco, ngunit tinalikuran lang siya ng boss. Ang matatalim na tingin ng kanyang mga katrabaho ay nakatutok sa kanya. Kinaladkad si Marco palabas habang sumisigaw. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba alam kung sino ang nanay ko? Ngunit ang sigaw niya ay nawala sa pagsara ng pinto ng elevator. Isang hapon, sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Angela ang kanyang mga mata. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang inang si Elena. Anak, gising ka na.
Mama. Umiyak si Angela habang naaalala ang masamang panaginip ng nakaraang gabi. Niyakap siya ni Elena. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Ligtas din ang baby mo. Ang baby. Salamat sa Diyos. Humagulgol si Angela. Nang kumalma na siya, inabot ni Elena ang isang tablet. Panuorin mo to. Ano to, ma? Nakita niya sa screen ang pamilyar na sala ng bahay ng kanyang biyenan. Live feed ito mula sa CCTV na si Aling Cora mismo ang nagpakabit. Sa video, si Aling Cora ay parang baliw na sumisigaw sa telepono. Anong karapatan ninyong i-freeze ang pera ko? Pera ko yon. Iharap niyo sa akin ang bank manager. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Ngumiti ng malamig si Elena. Magsisimula pa lang ang palabas. Kumuha ka ng popcorn at manood ka. Panoorin mo kung paano sila babagsak. Sa screen, ibinato ni Aling Cora ang kanyang cellphone sa galit. Ang takot sa mga mata ni Angela ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kislap. Isang taxi ang marahas na huminto sa tapat ng bahay ni Aling Cora. Padabog siyang bumaba at inihagis ang ilang pirasong pera sa driver. Nanginginig pa rin siya sa galit dahil sa kahihiyang dinanas niya sa mall. Sino sila para i-freeze ang card ko? Bukas na bukas, pupuntahan ko yung bangko na yan at sasakalin ko yung manager nila. Inayos ni Aling Cora ang kanyang damit at naglakad papunta sa gate, ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. 3 magagarang itim na SUV na walang plaka ang nakaharang sa kanilang eskinita. Ang bigat ng presensya ng mga sasakyan ay tila nagpabigat sa hangin. Ano to? Sinong nagpark dito? Alisin niyo yan. Biglang bumukas ang pinto ng gitnang SUV. Isang aide na naka-Amerikana ang mabilis na bumaba at yumuko. Kasunod nito, dahan-dahang bumaba ang isang babae. Maikling buhok na hindi ginagalaw ng hangin, isang navy blue suit na hapit sa katawan, at mga matang tila kayang basahin ang iyong kaluluwa. Si Elena de la Cruz. Saglit na natigilan si Aling Cora, ngunit agad ding nagtaas ng boses. Sino ka? Bakit ka nakaharang sa bahay ko? Dahan-dahang inalis ni Elena ang kanyang salamin sa mata at tiningnan si Aling Cora mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Walang imik, naglakad si Elena kasama ang kanyang aide at abogado papasok sa gate ng bahay ni Aling Cora. Hoy, baliw ka ba? Saan ka pupunta? Trespassing yan, tatawag ako ng pulis. Hinabol ni Aling Cora si Elena, ngunit ang kanyang mga sigaw ay nawala lang sa hangin. Sa sala ni Aling Cora, alas 1:10 ng hapon, umupo si Elena sa paboritong sopa ni Aling Cora na parabang siya ang may-ari ng bahay. Ang kanyang presensya ay ginawang interrogation room ang buong sala. Humahangos na pumasok si Aling Cora. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka, kundi tatawag ako ng pulis. Tinapik ni Elena gamit ang dulo ng kanyang daliri ang mamahaling bag ni Aling Cora na nasa mesa. Gumulong ito sa sahig. Ang kabayaran sa pagpapalayas mo sa anak ko ay isang card suspension lang? Sa tingin ko, masyado kang nakamura. Ang boses ni Elena ay mahina, ngunit matalim. Doon lang napagtanto ni Aling Cora. Ano? Ikaw ang nanay ng walang kwenta kong manugang? Napahagalpak siya ng tawa. Nakakatawa. Dahil walang kwenta ang anak, ang nanay naman ang pupunta dito para mag-eskandalo? Anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa mo diyan? Ang lakas ng loob na sumagot sa biyenan. Lumapit si Aling Cora para sampalin si Elena, ngunit hinarangan siya ng aide. Napaatras si Aling Cora. Ano to? Gangster. Mag-ina nga kayo. Kumuha si Elena ng isang calling card mula sa kanyang wallet at inilapag sa mesa. Kung may mata ka, basahin mo kung sino ako. Napangisi si Aling Cora at kinuha ang card. Iniisip na baka isa lang itong barangay captain. Ngunit nang mabasa niya ang nakasulat, nagsimulang manginig ang kanyang mga mata. Elena de la Cruz. Director General, National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Kinuskus niya ang kanyang mga mata at binasa ulit. Director General, NICA,
Biglang nagputi ang kanyang isip. Ang posisyon na naririnig lang niya sa balita ay nasa harap niya ngayon. Nanginginig ang kanyang kamay at nahulog ang card. Nenika! Nabasag ang boses ni Aling Cora. Ngumiti ng malamig si Elena. Kung ang sahod ng anak kong si Angela ay kakarampot, ang marumi mong pera na galing sa tax evasion at illegal money lending ay tinatawag na proceeds of a crime. Yan ang tawag diyan. Hindi. Ako. Hindi na makapagsalita si Aling Cora. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Inilapit ni Elena ang kanyang mukha. Noong kinaladkad mo ang anak ko palabas, dapat pinaghandaan mo na to, di ba? Eksena 3, sa pinto, 1:20 p.m. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Magulo ang buhok at damit, bitbit ang isang kahon ng gamit mula sa opisina. Ma, tinanggal ako sa trabaho. Biglang pumasok yung mga taga-audit. Natigil si Marco nang makita ang tensyon sa sala. Mga di kilalang tao ang nakapalibot sa kanyang ina. Nabitawan niya ang kahon. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa nanay ko? Susugod na sana si Marco nang ihagis ng abogado ni Elena ang isang envelope sa mukha niya. Kumalat sa sahig ang laman nito. Mga litrato ni Marco sa KTV bar, kasama ang mga babae, log ng kanyang illegal online gambling at mga resibo ng mga mamahaling gamit na binili gamit ang company credit card. Ano to, Mr. Marco Reyes? Yan ang mga ebidensya ng iyong embezzlement, estafa at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. At ito, idinagdag ng abogado ang divorce papers at kasong isinampa sa ilalim ng VAULIZ o Violence Against Women and Their Children Act. Ang hinihingi naming danyos, kulang pa ang buong yaman ninyo para mabayaran. Hindi makapagsalita si Marco. Nawala ang kanyang kayabangan. Tumayo si Elena at lumapit sa kanya. Hindi ba't sinabi mo sa anak ko na dapat alam niya ang lugar niya? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mukhang kayo ang dapat matutong lumugar. Ang bawat salita ni Elena ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Marco. Eksena puto sa sala, 1:30 p.m. Nang matauhan, gumapang si Aling Cora palapit kay Elena. Nawala na ang kanyang pride. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano makaligtas. B. Balae, Director General, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya. Sinubukan niyang hawakan ang pantalon ni Elena. Isang beses lang po. Mahal na mahal ko po si Angela. Hindi ko po siya pinalayas. Pagdidisiplina lang po yun. Napatawa si Elena at umatras. Hinawakan siya ng aide. Sa sahig, umiiyak si Aling Cora. Marco, anong ginagawa mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa mama-in-law mo. Agad na lumuhod si Marco. Mama-in-law, patawad po. Mahal ko po si Angela. Hindi po ako makikipaghiwalay. Ang tingin ni Elena sa kanila ay walang bahid ng awa. Itinuro niya ang CCTV sa sulok ng kisame. Pagdidisiplina. Malinaw na nakita ng kamera na yan kung paano mo sinabunutan at itinapon ang buntis kong anak. Doon, napagtanto ni Aling Cora na ang sarili niyang patibong ang humuli sa kanya. Nakuha na namin ang ebidensya. Nagsimula na ang proseso. Sa korte kayo humingi ng tawad. Tumalikod si Elena at naglakad palabas. Habang papalayo ang tunog ng kanyang takong, papalalim naman ang desperasyon ni Aling Cora. Director General, ngunit isinara na ang pinto. Sa labas, sumakay si Elena sa sasakyan at umalis ang convoy. Naiwan ang katahimikan sa bahay ni na Aling Cora. Pareho silang nakaupo sa sahig, tulala. Ting, ting, ting. Sabay na tumunog ang kanilang mga cellphone. Mensahe para kay Aling Cora mula sa BIR. Ipinaalam po namin na kayo ay isa sa ilalim sa isang special tax investigation. Mula sa NBI, ipinapatawag po kayo Corazon Reyes para sa mga kasong illegal money lending at tax evasion. Ang cellphone ni Marco ay puno ng mga text mula sa credit card companies. Ma, ano to? Natatakot ako. Patay na.
Patay na tayong lahat, bulong ni Aling Cora habang nabibitawan ng cellphone. Biglang may malalakas na katok sa gate. Nandito po kami mula sa korte. Buksan niyo ang pinto. Bang! 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 Nagyakapan sa takot ang mag-ina. Huwag mong bubuksan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig nila ang tunog ng pagwasak sa kanilang lock. Pumasok ang mga sheriff na may dalang mga notice of levy. Bahay ni Corazon Reyes, magsasagawa kami ng pagsamsam ng ari-arian. Ang sinumang hahadlang ay kakasuhan ng obstruction of justice. Pumasok sila at sinimulang dikitan ng pulang sticker ang lahat ng gamit. Ang mamahaling sofa, ang TV, ang mga palamuti. Wag, akin yan. Wag niyong galawin. Niyakap ni Aling Cora ang sofa, ngunit itinulak lang siya. Naging isang magulong eksena ang lahat. Si Marco ay nanginginig sa isang sulok. Ang hagulgol ni Aling Cora ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang araw lang matapos niyang palayasin ang kanyang manugang, ang kastilyong buhangin na kanilang itinayo ay gumuho na, at ito ay simula pa lamang. Dito, dikitan niyo rin to. Siguraduhin niyong walang makaligtas. Tak, tak, tak. Ang tunog ng pagdikit ng mga pulang sticker ay sumakop sa buong bahay ni Aling Cora. Mula sa sofa, ref, TV, hanggang sa paborito niyang imported na florera, lahat ay may tatak na. Ang pinagsamang puwersa ng BIR at mga sheriff ng korte ay ginawang isang war zone ang kanyang bahay. Hindi, yan, huwag. Ang hirap kong nahanap yan sa Italy. Hinarangan ni Aling Cora ang isang cabinet. Gusot ang buhok at namumugto ang mga mata. Ginang Corazon Reyes, hinahadlangan niyo po ang aming trabaho. Bilyon-bilyon ang kaso ninyong tax evasion. Kung hindi kayo makikipagtulungan, maaari kaming mag-issue ng arrest warrant, sabi ng isang opisyal ng BIR. Tax evasion? Nagbabayad ako ng buwis. Gawa-gawa nyo lang to. Sino ang nag-utos sa inyo? Yung Director General na yon, di ba? Sa pagsigaw ni Aling Cora, sumenyas ang opisyal. Kinaladkad siya ng 2 ahente. Nagpagulong-gulong siya sa sahig. Diyos ko, anong kasalanan ko? Angela, isinusumpa kita, pagsisisihan mo to. Si Marco, na nasa isang sulok, ay hindi man lang kumibo. Hawak niya ang termination letter mula sa kanyang kumpanya at ang demanda para sa danyos. Sir, tingnan niyo po, may kakaiba dito. Itinulak ng mga investigador ang kama sa master's bedroom at nakita ang isang bakal na kahadiyero sa ilalim ng sahig. Nanlaki ang mga mata ni Aling Cora. Wag, iyon ang kanyang lihim na kayamanan. Wag yan, pera ko yan para sa pagtanda ko. Gumapang siya para pigilan sila, ngunit mabilis na nabuksan ng mga eksperto ang kaha. Klak! Bumukas ito at bumulwak ang mga bundle ng tig-1,000 piso at mga ledger. Bingo! Nandito ang mga listahan ng mga umutang sa kanya at mga dummy accounts. Ebidensya lahat to. Kunin niyo na. Habang inilalagay ng mga ahente ang pera at mga dokumento sa mga evidence bag, si Aling Cora ay halos himatayin na, pera ko yan. Sa labas, pinuputol na ng taga Meralco at Maynilad ang kanilang koneksyon. 6 na buwang hindi bayad sa bills, puputulan na ng kuryente at tubig. Patay. Nagdilim ang buong bahay. Huminto ang tunog ng aircon. Ang dating magarang bahay ay naging isang madilim at abandonadong lugar. Samantala, si Angela ay naglalakad sa hardin sa rooftop ng ospital. May kumot sa kanyang mga hita at hawak ang isang mainit na salabat. Tila isang panaginip lang ang nangyari. Angela! Humahangos na dumating ang kanyang boss sa City Hall na si Sir Lito, may dalang malaking fruit basket. Nabalitaan ko ang nangyari. Grabe, anak ka pala ni Director General de la Cruz. Ang buong City Hall, yan ang pinag-uusapan. Ang dating masungit niyang boss ay biglang naging napakabait. Ah, opo. Kung may nasabi man akong masama sa iyo noon, kalimutan mo na ha? Alam mo na, para lang yon sa ikabubuti mo. Ah, eto pala pinabibigay ni Mayor. Napangiti ng mapait si Angela.
ganito pala kalakas ang epekto ng kapangyarihan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina, "Anak, buksan mo ang TV, news channel." Binuksan ni Angela ang TV sa kanyang cellphone. Breaking news. Isang kilalang illegal moneylender sa Makati ang nahuli sa isang joint operation ng BIR at NBI. Ang suspect na si Corazon R. ay nahaharap din sa kasong physical assault laban sa kanyang manugang. Kahit naka-blur, kitang-kita sa video ang bahay ng kanyang biyenan, tulala si Angela. "Masaya ka ba, anak?" tanong ng kanyang ina. Hinaplos ni Angela ang kanyang tiyan at sumagot, "Opo, gumaan po ang pakiramdam ko. Pero ma, gusto ko na po talagang tapusin ang lahat. Ayoko na pong magkaroon ng koneksyon sa kanila." "Sige anak, mamuhay ka na para sa sarili mo. Poprotektahan ka ni mama." Gabi na, ngunit madilim pa rin ang bahay ni na Aling Cora. Gutom na si Marco kaya lumabas siya. Walang-wala siyang pera. Naglakad-lakad siya sa tapat ng isang 7-Eleven. Nakatingin siya sa mga cup noodles at siopaw. Kumalam ang kanyang tiyan. Isa lang. Babayaran ko rin naman." Pumasok siya at isinuksok ang isang cup noodles sa loob ng kanyang jacket. Palabas na, sana siya nang. "Excuse me sir," sigaw ng tindero. "Hindi pa po kayo nagbabayad. Nakita ko po yung nilagay niyo sa jacket niyo." "Hindi totoo yan." Itinulak niya ang tindero, ngunit nahawakan nito ang kanyang damit at nahulog ang cup noodles. "Magnanakaw! May magnanakaw dito!" Nagkumpulan ng mga tao. Gusto nang lamunin ng lupa si Marco sa hiya. Ang dating lalaking nag-order ng mamahaling alak ay nahuling nagnanakaw ng cup noodles. "Naiwan ko lang po ang wallet ko." Dumating ang mga pulis at isinakay siya sa patrol car. Sa labas, tinuturo siya ng mga kapitbahay. "Hindi ba yan yung anak ni Aling Cora? Nabalitaan kong na-bankrupt na sila. Ayan, nagnanakaw na." Pagbalik ni Marco sa bahay, nakita niya si Aling Cora na nakaupo sa labas ng gate, umiiyak. "Ma, bakit kayo nandyan? Pinalayas tayo, anak." Itinuro ni Aling Cora ang gate na may malaking kadena at isang notice of eviction. Wala na, kinuha na nila lahat. Kahit isang kumot, wala tayong nadala. Nakatsinelas lang si Aling Cora at may dalang 2 maliit na bag. Wala na ang dating karangyaan, puro utang na lang ang natira sa kanila. "Saan tayo pupunta ngayon?" Kahit si Tita Tessie, hindi sinasagot ang tawag ko. "Ma, gutom na ako, giniginaw ako." Nagyakapan ng mag-ina habang nagsisimulang umambon. Pareho ng panahon noong gabi na pinalayas nila si Angela. Ngayon, sila naman ang walang matuluyan. May nakitang ilang gusot na 20 pesos si Marco sa kanyang bulsa, bigay ng isang pulis na naawa sa kanya. "Ma, tara, magmotel muna tayo. Hindi tayo pwedeng mamatay dito sa lamig." "Motel? Hindi ako sanay sa ganyang lugar." "Ma, wala na tayong mapipili." Habang naglalakad sila palayo, ang kanilang mga anino ay mukhang kahabag-habag. Ang mga tunog ng masasayang awitin mula sa malayo ay lalo lang nagpatingkad sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Sa isang private lounge ng isang mamahaling department store, si Angela ay nakaupo sa isang malambot na sofa, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa harap niya ay mga mamahaling gamit ng sanggol, mga damit, sapatos at laruan. "Ma'am, ito po ang bago naming Italian-made na stroller. Napakaganda po ng handling," sabi ng store manager na halos bumeso na sa sahig sa pagyuko kay Elena. "Mukha ngang matibay." "Angela, anak, anong sa tingin mo?" "Ma, parang sobrang mahal po niyan." "Okay na po sa akin. Yung simple lang." "Ano ka ba? Unang apo ko to. Dapat the best." "Manager, lahat ng nandito, iba't ibang kulay, paki-deliver sa bahay." Habang abala ang manager, napangiti si Angela. Ang nakaraang linggo ay parang isang panaginip. Unti-unti nang nawawala ang masasamang alaala at napapalitan ng pagmamahal. Nang sila na lang ang naiwan, inilabas ni Elena ang isang makapal na envelope at isang passbook. Ito galing sa abogado.
Yung mga ari-arian nila at yung nakuha mula sa retirement pay ni Marco, ito ang kabuuan bilang danyos. At ito, regalo ko sa'yo. Binuksan ni Angela ang passbook at hindi makapaniwala sa dami ng zero. Ma, sobra-sobra na po ito. Hindi ko kailangan ng pera. Kunin mo. Kulang pa yan sa lahat ng paghihirap mo. Gamitin mo yan para gawin ang lahat ng gusto mo nang walang inaalala. Naluha si Angela. Salamat ma, gagamitin ko po ito sa mabuti. Gusto ko pong magtayo ng isang foundation para tulungan ang mga single mother na katulad ko. Magaling anak, ipinagmamalaki kita. Sa isang mabaho at masikip na cheap motel, nakabaluktot sa isang sulok sina Aling Cora at Marco. Ma, gutom na ako, sabi ni Marco. Saan ako kukuha ng pera? Sakto lang ang pera natin para sa isang gabi dito. Biglang may narinig silang kumakain ng balut sa tabi. Tok! Tok! Ang tunog ay parang kulog sa kanilang mga tainga. Lumunok si Aling Cora. Kuya, pwede po bang makahingi ng isa? Ano ba, Ale? Kanina ka pa. Pulubi ka ba? Umalis ka nga diyan. Ang baho mo. Umalis ang lalaki. Sa sobrang hiya, gusto na lang magpalamon sa lupa ni Aling Cora. Nakita niya ang balat ng balut na naiwan at akma na sana niyang pupulutin nang marinig niya ang balita sa TV. Ngayong hapon, nag-donate si Nika Director General Elena de la Cruz at ang kanyang anak na si Angela Santos ng 50 milyong piso sa isang foundation para sa mga single mother. Napatingin si Aling Cora sa TV. Nakita niya si Angela nakasuot ng magandang bestida, nakangiti habang tumatanggap ng bulaklak. Sa tabi niya, si Elena, ang babaeng yon. Nabasag sa kanyang kamay ang balat ng balut. Habang siya ay namumulot ng basura, si Angela ay namimigay ng milyones. Ang inggit at galit ay kumukulo sa kanyang loob. Marco, tingnan mo. Wow, ang ganda na niya. Ma, talo na ba talaga tayo? Oo, talo na tayo. Kinuha nila ang pera natin at ngayon nagpapabida sila. Pera ko yan, sigaw ni Aling Cora. Sa kanyang isip, kasalanan lahat ni Angela. Hindi ako papayag na ganito lang dahil sa kanila nagkaganito tayo. May sumilay na masamang ideya sa kanyang isip. Marco, di ba mahilig kang manood ng YouTube? Yung mga vlogger na naninira ng tao, anong tawag sa kanila? Mga marites vlogger? O chismis vlogger. Oo, kontakin mo sila. May isusulat akong isang napakagandang kwento. Ma, baka lalo tayong mapahamak niyan. Nakakatakot si mama-in-law. Ngunit wala nang pakialam si Aling Cora. Wala nang mawawala sa atin. Kahit makulong ako, sisirain ko muna sila. Tawagan mo na. Nagsimula na si Angela na mag-ayos ng kanyang sariling flower shop. Ang pangalan, Leo's Blooms, mula sa magiging pangalan ng kanyang anak. Dumating ang kanyang mga kaibigan. Angela, ang ganda-ganda mo ngayon. Buti na lang nakipaghiwalay ka na. Okay na ako. Nandyan naman si Mama at si Leo. Biglang dumating si Elena, may dalang mga pagkain. Fishball, kwek-kwek at mangga. Hindi na siya ang Director General ng Nika, kundi isang mapagmahal na lola. Para sa apo ko, sabi niya, habang hinahaplos ang tiyan ni Angela. Nagtawanan sila, isang napakapayapang sandali. Ngunit sa isang madilim na lugar, isang bagong panganib ang nabubuo. Sa isang underground studio, isang lalaking nakamaskara ang nagsiset-up ng kamera. Siya ang sikat na vlogger na si Bistado King. Okay, mga kabistado, nandito na ang ating mga biktima. Pumasok si Aling Cora, naka-wheelchair, at si Marco, naka-neck brace. Lahat ay peke. Magandang gabi po. Ako po si Corazon Reyes. Isang ina na walang awang pinalayas, nagsimula na ang kanyang pag-arte. Dahil lang po hindi ko siya naipagluto agad, sinaktan po ako ng manugang kong anak ng Nika Director. Kinuha niya ang lahat ng pera ko. Sumabat si Marco. Ang asawa ko po ay may kalaguyong iba. Nang malaman ko, ginamit ng biyenan ko ang kanyang kapangyarihan para pagbintangan ako ng kung ano-ano. Tuwang-tuwa ang vlogger. Wow, kung totoo ito, isang malaking iskandalo. Kailangan nating i-viral ito.
Sa monitor, kitang-kita ang mga peking luha ni Aling Cora. Upload complete. Ang ganda ng thumbnail. Tingnan mo ang bilis ng pagtaas ng views. Sigaw ng vlogger. Ang title, Shocking. Anak ni Nika Director ng agaw ni Yaman at nanakit ning biyenan. Sa video, umiiyak si Aling Cora. Kasalanan ko po. Hindi ko po alam na anak siya ng Director General. Dahil lang sa ulam, sinaktan niya ako, kinuha ang lahat. Si Marco naman, may ebidensya po ako na hindi sa akin ang batang dinadala niya, pero tinakot po nila ako. Sa likod ng kamera, nagtatawanan sina Aling Cora at Marco. Ma, ang galing mong umarte. Akala ko totoo. Ako pa. Oh, anong sabi sa comments? Grabe ma, lahat kampi sa atin. Salbahe ang Nika Director, kawawa naman si nanay. Sabi ko sa'yo, madaling mauto ang mga tao. Magkano kaya ang hihingin nating areglo? 50 milyon? Oo naman. At kalahati niyan. Sa akin ha? Sabi ng vlogger. Nagtawanan silang tatlo sa kanilang tagumpay. Biglang may bumato sa salamin ng flower shop ni Angela. Crash! Napasigaw si Angela. May nakasulat sa papel na nakabalot sa bato, manloloko, mamatay ka na. Nagsimulang tumunog ng walang tigil ang telepono. Ikaw yung bruha, di ba? Ang sarap ba ng buhay mo? Puro mura ang naririnig ni Angela. Sunod-sunod din ang tawag sa kanyang cellphone at mga hate message sa social media. Anong nangyayari? Binuksan niya ang internet. Trending number 1, Nika Direktora nakabusado. Ang video ni Aling Cora ang nasa lahat ng newsfeed. Sinaktan niya ako. Kasinungalingan. Lahat kasinungalingan. Hindi makahinga si Angela. Bigla siyang nahilo at bumagsak sa sahig. Ma'am, huminga po kayo. Tatawag po ako ng 119. Naramdaman niyang hindi na gumagalaw ang baby sa loob ng kanyang tiyan. Leo, anak, sorry. Nawalan siya ng malay. Sa labas ng Nika, nagrarally ang mga tao. Elena de la Cruz mag-resign, buwagin ang Nika. Sa loob ng kanyang opisina, malamig ang tingin ni Elena. Pumasok ang kanyang chief of staff. Ma'am, masama po ang sitwasyon. Umabot na po sa 200,000 ang pumirma sa online petition para sa inyong pagbibitiw. At gusto po kayong imbestigahan ng internal affairs. Baka po masuspindi kayo. Hindi pa rin kumikibo si Elena. Si Ma'am Angela po, nasa emergency room na. Doon lang lumingon si Elena. Isang nag-aalab na galit ang makikita sa kanyang mga mata. Papasukin mo ang head ng internal affairs at tawagin mo ang personal team ko. Dahil lumunok na ng lason ng mga daga, wala nang gamot para diyan. Pumasok ang hepe ng internal affairs, isang karibal ni Elena. Elena, kailangan mo nang bumaba sa pwesto. Inihagis ni Elena ang isang USB. Panoorin mo muna yan bago ka magsalita. Isinaksak ng hepe ang USB. Lumabas ang mga ebidensya laban kina Aling Cora. Alam na namin to. Hindi. May bago dyan. Pakinggan mo yung audio file. Pinindot niya ito. Narinig ang usapan ni na Aling Cora at ng vlogger. 50 milyon kaya? Basta malaki ang parte ko ha? Oo naman, akalain mo, sa konting iyak-iyak lang, naniwala agad ang mga utu-utong yan. Ha. Naging abo ang muka ng hepe. Isa itong sabotahe laban sa Nika. Mga, walang hiya. Ngayon, pumili ka, sabi ni Elena. Suspindihin mo ako at hayaang mapahiya ang buong ahensya o tulungan mo akong tapusin ang mga basurang ito at ibalik ang dignidad ng Nika. Bibigyan kita ng 3 oras. Salamat. Sobra-sobra pa yan. Sa motel, nagsiselebrate sina Aling Cora. Ma, tumawag yung TV station. Gusto tayong interviewin mamayang 9 p.m. Live. Talaga? Mag-aayos ako? Hindi, dapat mas mukha akong kaawa-awa. Ma, 100 milyon ang hingin natin. Biglang may text ang vlogger. Ma'am, mag-leave po ulit tayo mamayang 7 p.m. para selyado na ang kaso. Okay, game, sagot ni Aling Cora. Marco, mamaya,
Maglabas ka ng picture ng kung sinong lalaki at sabihin mong yun ang kabit niya. Hindi naman nila aalamin kung totoo, basta't may drama. Sa ospital, gising na si Angela. Ma, natatakot ako. Galit sa akin ang lahat. Huwag kang mag-alala anak. Nakaayos na ang lahat. Magsisimula na ang palabas. Itinuro ni Elena ang TV. May anunsyo, katotohanan o kasinungalingan. Abangan ang live interview mamayang 7 p.m. Paano kung magsinungaling na naman sila? Hinawakan ni Elena ang kamay ng anak. Hindi, anak. Ang palabas na, yan ang magiging libing nila. Isang palabas na ako mismo ang direktor. 7 p.m. Underground Studio. Nag-uumpisa na ang live broadcast. Umiiyak na si Aling Cora. Mga kababayan, hindi po ako makatulog sa sama ng loob. Ang chat ay puno ng suporta para sa kanya. Si Marco naman, may duda po ako na hindi sa akin ang dinadala niya. Biglang nag-static ang screen. Anong nangyayari? Sigaw ni Marco. Pagbalik ng signal, hindi na mukha ni Aling Cora ang nasa screen, kundi ang CCTV footage mula sa kanilang bahay. Ang eksena kung saan sinasabunutan niya si Angela at itinapon palabas. Palaglagin mo yan bago ka bumalik dito. Hindi, ano to? Patayin niyo yan. Napatalon si Aling Cora mula sa wheelchair, nakalimutan ang kanyang pag-arte. Nagiba ang ihip ng hangin sa chat. Teka, siya pala ang nanakit. Sinungaling. Bakit siya nakatayo? Sunod na ipinalabas ang audio recording mula sa motel. Naniwala agad ang mga utu-utong, yan, ha ha ha. Sumabog ang chat. Grabe, demonyo. Sorry po, Director General. Ikulong yang mga yan. Blag! Sinira ng mga pulis at Nika agents ang pinto. Huwag kayong kikilos, pulis to. Si Marco ay nagtago sa ilalim ng mesa. Si Aling Cora ay lumuhod sa harap ng kamera. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang po yan ng Nika. Ngunit isang malamig na posas ang isinagot sa kanya. Click, Corazon Reyes. Inaaresto ka namin para sa paninirang puri, panloloko at extortion. Kinaladkad sila palabas, live pa rin sa buong bansa. Sa ospital, umiiyak si Angela habang pinapanood ang balita. Tapos na, anak, sabi ni Elena. Hindi kailanman mananalo ang kasinungalingan. Ang cellphone ni Angela ay puno ng mga mensahe ng paghingi ng tawad. Sorry po, naniwala kami sa kanila. Go, Ma'am Angela. Sa interrogation room, si Aling Cora ay sumisigaw pa rin. Wala akong kasalanan, karapatan kong disiplinahin ang manugang ko. Pagdidisiplina ba ang tawag sa pananakit sa buntis? Yung anak nyo, sa kabilang kwarto, inamin na ang lahat. Kayo raw ang nagutos. Ang walang kwentang anak na yon, napahawak si Aling Cora sa kanyang dibdib. Ang pagbabasakdal. Hinatulan si Corazon Reyes ng 10 taong pagkakakulong. Si Marco Reyes, 5 taon. Tok, tok, tok. Hindi. Kasinungalingan. Kasalanan ito ng balay ko. Nagwala si Aling Cora habang kinakaladkad ng mga guwardiya. Sa likod, tahimik na tumayo si Elena at umalis. Sa kulungan, si Aling Cora ay naglilinis ng kubeta. Hoy, baguhan! Bilisan mo dyan! Sigaw ng isang preso. Umiiyak si Aling Cora habang kinukuskus ang inidoro. Ang pagkain nila, kanin at tuyo. 1 taon ang nakalipas. Sa isang grand hotel, ipinagdiriwang ang unang kaarawan ni Leo. Napakaganda ni Angela sa kanyang suot. Sa dorjapi, pabunot. Pinili ni Leo ang mikropono. Nagpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Elena ang kanyang apo. Nagtayo si Angela ng isang flower shop at isang center para sa mga single mother. Isang araw, may isang babaeng umiiyak na lumapit sa kanya. Natatakot po akong palakihin mag-isa ang anak ko. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay. Ganyan din ako dati. Pero malakas ang isang ina. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Isang araw, nakita ni Marco na kalalabas lang ng kulungan ang masayang buhay ni Angela. Mukha siyang pulubi. Sinubukan niyang lumapit, ngunit hinarangan siya ng mga security guard. Bawal po kayo dito. May restraining order po.
Umatras si Marco, puno ng pagsisisi, habang pinapanood ang babaeng kanyang sinayang. Gabi, dumating si Elena sa center, sinalubong siya ni Leo. Lola, ma, ang aga mo yata. Oo anak, nag-file na ako ng retirement. Pwede na ba akong mag-apply na taga-ayos ng bulaklak dito? Nagtawanan sila. Habang pauwi, isang magandang bahaghari ang lumitaw sa langit. Anak, kailangan munang umulan bago lumabas ang bahaghari, sabi ni Elena. Matagal kang nabasa sa ulan. Mula ngayon, puro sikat na ng araw na lang ang mararanasan mo. Opo ma, masayang-masaya po ako ngayon. Magkahawak kamay silang tatlo na naglakad pa uwi. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang mamuhay ng mas masaya at matagumpay kaysa sa kanila. At yan ang pinatunayan ni Angela. Kumusta ang ating kwento ngayon? Sana ay nasiyahan kayo sa pagbagsak ng mga taong ang tingin sa kapwa ay base lang sa pera at estado sa buhay.